Well, itong vlog natin is para sa mga PWD officers na merong kinabibilangang iba pang organization. Kasi hindi natin maiwasan na may iba pa yung sinasalihang mga organization. Hindi lang yan sa barangay nila dahil masyado silang active. Walang masama doon. Kaso ang problema lang is kailangang irespeto nyo yung officer sa barangay na PWD, irespeto nyo yung event na dapat nilang atinan, no? Halimbawa kung sila ay nagre-request na sila aalis na dahil may aatinan silang event, irespeto nyo yun, or kung hindi sila makakasama sa event nyo dahil meron silang event sa barangay nila na kailangan, they need to prioritize o kailangan nilang bigyan ng priority, payagan nyo. Kasi baka nakakalimutan nyo na sila ay napunta as PWD officer out of their barangay. Sila ay officer ng barangay. PWD sa barangay na nakakonekta sa PDAW ng Persons with Disabilities Affairs Office o ng PDAW kung saang lugar. Dapat nire-respeto nyo yun. Kung kayo may iba pang PWD o PWD organization na kinabibilangan o kasapi, di ba? Hindi yung nagpo-force kayo na kailangan tapusin yung ganito, hindi nyo kailangang mamilit. Kasi dapat bago kayo pumunta sa isang event, alam nyo na ilan lang yung sasama sa inyo na kayang tapusin yung event. At saka, dapat nagtatanong muna kayo. Okay, kung gusto nyo tumulong sa PWD org, ask if they can. Kasi kung hindi, ano pong tulong ang maibibigay namin sa inyo? Ito po yung tulong na pwede namin ibigay. Ito lang pong may offer namin. Kung tatanggapin nyo, sige po. Kung hindi naman, okay lang din. Hindi yung basta na lang kayo papasok sa isang lugar and then kung magpapamember kayo, pipilitin nyo mangungulit kayo ng member, mangungulit kayo na ito yung gustong ibigay, pangangakuan yung kung ano-ano, and then mangungulit kayo for membership. Hindi ho. Unang-una, irespeto nyo na sila member na ng barangay nila dahil sila may ID ng PWD ID. Registered PWD na yan. Ngayon kung gusto nilang magkaroon pa ng ibang organization, po pwede. Kaso, walang pilitan. Non-compulsory. Kasi dapat ang second in priority is yung organization na kung saan nandun yung disability nila. Una sa barangay, then yung organization kung saan yung disability nila. Kung meron pang iba, pangatlo na yun. Ang hirap kasi dito sa ibang organization na to, namimilit at naniningil pa. Diba? Wag ko kayong magsasabi kasi hindi naman lahat ng may pera. Kahit sabihin mong 50 yan, yung 50 pesos sa ibang PWD, malaking pera na yun dahil minsan wala naman silang hanap buhay. So wag na ho kayong mamilit. So yun lang po.